Basahon natin diri ang limarang ka bersikulo sa chapter 30 sa 1 Samuel. Alin sa verse 1 asa sa verse 5. Tanan kita magabasa siguro sinina. Muna na natin asa sa verse number 6. 1 Samuel 30, 1 to 6. Okay? Doon kita ready, start. And it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep. And David 2 wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelites, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because of the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Ginoo, salamat gid kay pamalandong kami sa mga pulong nanungod sa mga discouragement nga abot sa mong kabuhi, nanungod sa mga criticism nga nagatulod Ginoo nga ka-discourage ang imong mga kanakan. Tuloy kami how to handle criticism the godly way, subong ang ginimo ni David sa iyang kabuhi. Natugan namin ini sa ngalan ni Jesus. Amen. So muna aton nga pagmamalandong karon, ang topic naton is how to handle your critics. Ano mo anhon mo, ano mo pag-handle sa mga kritiko mo, no? Sa mga tao nga nagalibak sa imo, mga tao nga criticize sa imo, sa mga tao nga nagapakalain sa imo. Ano ang pag-handle mo sini? Well, criticism, of course, why isang isa sa aton nga naluyagan nato ni nga naluyag sini. Nobody likes criticism. But criticism will come anyway. Mabot ginaya sa kabuhi mo. Kung way pa nagabot sa kabuhi mo, mabot gid na. Way sing tao nga way ginaabtan kag way criticize sa kabuhi niya. Sino yan makalipat, no? Sino yan sa malimtan naton ang kabuhi ni Job? Hindi na ito malimtan ang kabuhi ni Job. Imbisitahan sa tato niya ka friends. Supposed to be friends. Pero mga friends niya, si Zophar, si Bildad, kag si Eliphaz, tanan sila may malain ginhambal parte sa iya. Ang isa naghambal, siling niya, hipokrito ka mo. Ang isa naman naghambal nga, you're a windbag. Gahambal ka, siling niya, doga bugalon ka, daw nagapost nga ka, nga daw sino, kagid. Ang isa naman nag-criticize sa iya, siling niya, you're getting what you deserve. Nabaton mo na, takos na para sa imo, mag-antos ka. So, ang isa naman, na abyan niya, supposed to be abyan niya, no? Naghambal sila niya. Ano kay, you have a bad attitude. None of them, natawag ini sila nga mga, sa balang sulatan, natawag ini sila nga mga miserable comforters. Nakita nila kayamtangan ni Job, nga nasunog ang tanan ng mga kaumahan niya, kalamatay ang mga sulugoon niya, kalamatay ang puloy at kabataan. Ano bagay? Ang mga kasapatan niya, why na to ang mga camel niya, ang mga karnero niya. 3,000 ka mga camel, why na? Ang camel na, muna sa ang mode of transportation sa unang panahon. Busiling may 3,000 ka taxi. Ubos man ang iyang mga kabakahan. Nabaw sa tanan, hasta asawa niya. Nagpakamalaot, nagsugo sa iyang pagkamalaot sa Dios kag magpanginatay. Amo na kayimtangan mo.
Kintabuan ikaw sang boil sa alimpuduhan sa imolo, sa dapadapa sa imodel. Diyos lang yapon baba mo. Ginoo lang yapon ang tawag mo. But the Bible already declares si Job was a man of integrity. He was a man, nga ginasilin sa Blang Sulatan, perfect, upright, and escheweth evil. Sino pa nga tao mahambal mo sa kasulatan? Kundi siya kag sinuwa lamang. But, bisan ano gali ka matarong sang tao, bisan ano pa ka perfect sang tao, bisan ano pa ka Diyos nun sang tao, bisan ano pa ka pagkangilad sang tao sala, may makritisize yun sa iya. May magapakalain yun sa iya. But si Job, why siya nag-ungot sa kaimtangan niya, nga nag-self-pity siya, nga nagbasol siya sa mga biyan, nagbasol sa mga tao, nagbasol sa asawa niya, nagbasol sa Ginoo. Sa baylo, nagtapik pagit sa Ginoo. He stuck with God. In turn to God. Tinabasa niyo ang resulta sa katapusan da. No? After sa 42. No? Katapusan ng 42 chapter. Kaya ang pagtilaw niya da. No? Sa chapter 1 sa 40 is times of testing and trials. 42 equivalent ina sa 3 years and 1/2. 42 months. Busilingon sa pagkatapos ang 3 katuig ito nga, amo nang ba ni James, remember the patience of Job. Pagkatapos ini, sa 3 katuig ito nga, doctrinally speaking, doble ang blessing sa nasyon sa Israel. Doble ang blessing ni Job. Because he stuck with God. Huwag siya namati sa kritiko, huwag siya magmamati sa magsugo, kapag pamalaot, paghambal sa asawa niya sa iya. Now, ari diri si David, sige basa naton. Instead nga ni si David ma-discourage siya, intindihan niyo man na, sige basa naton. Nga si David, may ara siya nga mga magkapinuminok 600 ka mga kasoldadusan, mga men na, mga lalaki tanante, ang kalabanan ni Israel or madamo ni Israel naghalin sa siyudad ng Siklag o Porzaya na pagkikaway sa mga Filistinhon. And of course, nabala niyo lang istorya nga sa uli, ginsalakay sa Amalekites, ang Siklag, kagang south portion, malapit sa Egypt, ilang sunog, gin pang bihag nila, no? The women were taken captives, mga asawa, mga dalaga, mga kabataan, gin pang bihag. Why man gin pamatay, basta gin bihag lang. Kagang tanan, mapabutang, madala nila, ilang gin dala. Tini ni basta-basta, pertikadamo ni ng mga Filistin, ng mga Amalekites. Nasiling lang siguro sa mga lapit isang 1 milyon, may mga amo sinikadamo. O pila kalibo ng mga tao. Ng mga nagasunod or nag-ugyon sa mga Amalekites, ng mga katawan niya. So, naabutan dito ni David, nga nag-aso, nagatubuok ang mga balay nila, kay ginsunog sa mga Amalekites, ginbihag ang mga asawa, ang mga babae, ang mga kabataan, mga lalaki, ginbihag na. Meaning, ghost town ang Siklag. Nakita niya. Siya, kagamang katawhan ng upod niya, nagrinibi sila. Perting ilang hibi, nga stangaway na sila sing puwersa nga maghibi. Kapot man sa kabay isang tao, no? Maghibi siya. Kaya ang paghibi, maayo man na, nga i-express mo, ang imo nga, kasakit. Now, anong rason diri nga agin criticize nila si David? Well, bangod previously dira sa chapter 29 sang 1 Samuel, babasa natin dira that there was what we call a misguided decision. Doon nagbulig na di abi si David, kagang mga kasuladusan niya, sa mga Filistinhon to fight against sa katauhan o sa mga kasuladusan ni King Saul. Di daw nagwa diri nga ginbuligan pa niya ang kaaway sa Israel nga mag-away man sa iya mga fellow nga mga katauhan. And then sa chapter 30, sa verse number 1 to 3, amo nito ito nga military defeat.
naperde sila sa inaway. Kag, amo na, nga mismo, nagasugpon, no? Nagaangot-angot lang. Masimbilan lang, trials, discouragement comes in bundle. Basta, bisay na lang, ang butang, may malaim tabo, may sampaw naman na, may marana naman na. Gaturoropo lang mula sila nila, no? Abutan kasang isa, kaya malasa, may alagi na, sugpo naman. Kaya mo sa ilang kabuhi, sila sitwasyon. So, discourage ang mga katauhan, ang mga kasuldadusan niya, 600 ka mga lalaking upod niya, ang mga soldadusan. Discourage sila. Tungod sa pag-criticize mismo sa mga katauhan sa iya. This is what we call a monumental discouragement. Hamago, bilog sila ng mga katauhan, na-discourage. Kag na-discourage sila, they were so distressed. Yung pulo nga distress nga na, daw kan pala na, daw masina to mo daw give up ka na, daw ay ka na sing paglaom. Kung sa mga barko pa na, kung sa aeroplano pa na, gadayal ka na sila sang distress signal. Mayday, mayday, mayday. Magpaas ng aeroplano na, matibusok na, ma-crash o kung ng barko, malunod. Daya na sila sang 500 kilocycle sa barko because 5 is the number of death. Today, sa balang salatan, na-discourage ang mga tauhan, kagluyag nila nga, nirang huring na sila. Sila na batuhon, tani ang aton nga kapitan, patyon na nato na siya. Amo abina, balatyago sang tao, nga mag-criticize sa katao, do halos balang, patyon niya ng tao nga na. Hindi mapatay sa kamot, hindi mapatay sa hinganiban, patyon niya na sa hambal. Patyon niya na sa masakit ka pulong. Kung ang tao mag-criticize sa katao niya. May nabasa ako sa istorya na nangod sa kabuhi, gawali si John Wesley. Si John Wesley, Samuel Wesley, ang mga founding fathers ng Wesleyan o kung sa Methodist Church. May membro simbahan na pungko nga nagainit ulo niya maglantaw sa kay John Wesley iyang korbata laba. Naglapaw sa iyang iyang paha. Hindi sa concentrate sa wali kaya nantay pero kalaway. Pagkatapos ang wali, ipalapitan niya kay si John Wesley, preacher sila niya. I do not like your time. Sado kalaba. Sado kalaba, niya dapat tupong lang daw sa may imong belt. Sila yung John Wesley, sino sa inyo may dalat gunting? May nag-volunteer, may gunting in pagwa. Ginatay sa babae, okay, aring gunting. Gunting nga, abe. Akong korbata nga laba. Kung diin gusto mo, nga manami tulokon. Bagin gunting yaman. Te sila yung John Wesley niya, tinami na niya. Yes, very nice na. Saya astada ang gusto kong makita. Sila yung John Wesley, sila niya, okay? I hope sila niya, hindi ka man ma-offend. Kaya wala mo ko na-offend. Nga ginutdan mo akong korbata. Diwal. Kaya doon kuman ang dila mo. So, lesson learned. Amo na mayo humuon sa mga diwalwalan o doon dila na. But, dili, wala nila nakita di. Nga hindi lang ma-discourage dili ang mga tawa niya. Mismo, si David, duha ka mga asawa niya, ginbihag man. Hindi mo lang sila. Wala nila lang taong maduran. Amo abin na ang critics. Huwag na lang tao ang natawag doon nga bigger picture. Ang nakita na lang isa lang ka mga bagay da nga i-criticize mo. Ipakalain sa mo. Tanong respond mo? Si David? Wala siyang respond. That's why, ang number one mo is don't respond to the critic. Pabayaan kritiko. Sige, pabayaan niya lang. Ang reaction niya diri, pamero gid of course, ang iyang balatyagon man was heavy. Abugat man tingin pusoon niya. No? Ang reaction diri di David was of having a heavy heart tungod sining criticism
pagpakalain sa mga tao niya mismo, ang upod niya, sa iya. Ang pagpakalain nila, nagresulta, the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters. Siyempre, ang ilang ginahibi nila, ginasakitan nila, nabihag ang ilang kabataan, lalaki, mga babae, hasta ang ilang mga asawa. Si David man also nasubuan man siya. Because, no, the Bible lang, about sa verse number 6, duwa man gani sa asawa niya, si Ahinoam, kag si Abigail. Ginbihag man. Ang ini, mga katawhan niya, gapangita sila sang scapegoat. Pautwasan sang ila kaakig nga mo natabo sa ila pamilya. Ginbaso nila ang ilang kapitan. Si si Dr. M.R. Dihan, contributor na siya sa Bread of Life, sa ano kaya na digest. Yung Daily Bread. Ini siya, manihambal niya pati sa criticism, sabi niya, it is a dead give away when you meet a person who is always criticizing in finding fault of another brother. 99% out of 100, he's trying to divert attention from his own sins by pointing an accusing finger at someone else. Nakita niya may diferensya sa iya, may kita niya na nga siya mismo may mga hindi man masulbar ng problema sa kabuhay niya. Muna mangita sa iban, nga i-criticize siya to. Dito niya, i-point ang finger niya sa sala sa ibang hindi nilagay. Ang criticism is always unfair, unjust, and criticizing always strike you in the heart. Basta pamatihan mo na, may go kasi tigibasoon niya ta. Ang response niya, of course, was a humble heart. Nagpaubos siya sa tigibasoon niya. Why saya nagpamati sa pagkumod sa mga katawahan di? Why saya mahadlok nga habuyon siyang patay siya? Habuyon siyang bato? They were already anticipating nga sila nila habuyon nila sing bato, patyo nila ilang kapitan, tungod kinagkladula ang ilang ginbihag ang ilang. Way pamangibatay ginbihag pa malang. Sa baylo diri sini nagpaubos siya sa gipusoon ni David. Nagpaubos siya. Naghipos lang siya kag nag-encourage ang kagalingon niya sa Ginoo. Kini-encourage ang kagalingon niya. Ang Panama Canal North America, South America, ito malaba na, Pacific Ocean diri siya piyak, Gulf of Mexico, Ocean na. Ito yung mga barko, halin dito sa North America, ilibin ako sa mga LA, sa mga Angeles sila, Alaska, down there. Malibot pa sila di sa Chile, mapirti ka lugar pa na, kabaglusod diri sa Atlantic Ocean. Yang ginhimo, gin-project sa Amerika, ang gasuhan nila, ginbutangan nila sang Panama Canal. Dahil man yung Suez Canal. Panama Canal, butangan ang kanal dito, gusto ma-shortcut dito. Nga maglapos dito sa Gulf of Mexico, halin sa Pacific Ocean. Ang in charge ng supervisor sini, amo si Colonel George Washington Goethals. Kag samtang ginapatindog, ginabuild, ginakotkotan, kag ginahimo ang mga kanal sa mga 1914 paglina. Grabe ang kritisismo, grabe ang hikay, grabe ang papakalain sa iya. Nambalan siya nga, posible na, matabo. Kotkoton mong duta, pitagdalong, kag pagyon ang dagat, agod makaagid ang barko. Tihambal sa iya ng mga kaupdanan. Siya anong response ni mo da? Anong masabat mo da sa kritiko ngayon na sa mga tao nga kumod pagkalain sa imo? Silang yang sabat ko, Panama Canal. Sige ko bragamon, tisi bumay Panama Canal. Sige kung mamati ka sa kritik, pagpakalain sang tao,
Why ka sang may human himo kabuhi? So si David was, of course, mabugat ang tigibusoon niya, pero ang tigibusoon niya nagpaubo sa Ginoo, kag nagano siya, nagpunan sang paglaom, hopeful heart. Tigibusoon niya napunan sa paglaom because he encouraged himself in the Lord his God. Mahapos ikaw ma-discourage ng kalibutan. Damo sang forms kag sizes ang discouragement. Maybe sa forms ang pulong batian mo, maybe sa forms ang papagalain sa imo, maybe sa forms ang mga pag-question sa imo pang-aksyon, imo ginhimo. Kung pamatiyan, ma-discourage ka sina. Kung pamatiyan mong tao sina, kay bantayan nila ikaw, iisklabuhon ka nila ikaw, nga magpamati sina. Pagkalainon ka. So, nanong resulta diri sini? Imbes nga magano siya nga mag-upod sa mga katawan, but he encouraged himself, meaning hamagang encourage himself, that is to see something as a support to give yourself, a strength, no? To give yourself strength. May ara kang indangpan nga maghatag kusog sa imo. Amo na mo sila nga i-encourage mo. Tiyang gindangpan niya ang Ginoo. Instead of taking matters into his own hand, wala saya. Gintugyan sa Ginoo. Tugyan mo sa Ginoo ang mga criticism. Tiyan anong resulta? Well, ang resulta diri sa sining natabo, verse number 7 to verse number 10, nakita natin diri nang invisible again ang pagtuo ni David. Why? Because he turned to God. Why siya magilisuan nga tao? Why siya naghambal nga nga, sino sa inyo mapod sa akon? Sino ka mo? Kay David ka mo? Kay Roger Bayuna ka mo? O kung sa kay Mr. So-and-so? Hindi na yan sakto. Imbes kung tani nga i-divide yung katawhan niya, mapili para sa iya, ang hindi mapupod sa iya, iba hindi lang mapupod iya. No. Okay lang kamo sana, but I will turn to God. Makita natin din yung pagtuo niya sa Diyos. He turned to God. And then sa verse 11 to verse 17, David's faith was vindicated. Again, baslan ang iyang pagtuo. Basa natin da, kung subunan mo da, huwag mo makabasa, pero ginbasa ko na da, gindala niya ang 600 men. Pero antes na, ginpatawag niya ang priest, nga si Abiathar. Nga sila niya, dala ang ephod, mga muyo ko sa Ginoo, kang mangkot ko sa Ginoo. Verse number 8, David inquired at the Lord, saying, ano lagson ko ang mga, ining tropa sa mga Amalekites? Ano mo overtake na mo ini sila? Nagsabatan ng Ginoo, purso, lagsa. Timadogin lagas nila, anom lamang sa kagatos, pero sa naglagas na sila, ginkapoy ta ng 400. Nagpabili sila. Ang 200 na discourage sila sa verse number 9. Dala niyang 600, ginkapoy ta ng 200, 400 na lang bilin. Napabilin sila, kaya kapoy na sila. Hasta naging kapoy sila, may nakita sila dito, isa ka tao, isa ka Egyptian, nga pamatanon, nadakpan dito ng living niya. Dalade, interview nila siya, sino ka? Sila niya, agalon ko ang Amalekites. Ito sila niya, ginbilin ko din sa ako nga among, kaya sila niya, nagmasakit ko. 3 days, 3 nights, wag ko maging kaon, kung inom tubig. Ito na nagpakaon ni David, sang pasas, sang tinapay, nagsiga mata niya, nagbalik ang persa sa ilawas niya. Kag sang guli. Nampawan mo. Ang mga binang ekspresyon mo na ikuan. Nung lumakay ang una ito, nagmasakit si Johnny. Si John. Ang trangkaso siya. Johnny. Guba. Si Johnny kasipe. Nasakit siya, trangkaso sa dorm. Nagluto, kung sap-sap lang sinabaw.
Ipahigop ko sa baw. Nakaon siya. Muna ekspresyon niya, puro siga mata ko bang? Hindi ko malimtan pa na, gihambada. Mumalang himo sila nga, mga katawan ni David. And so, sila niya, tiyop, di kami, lagso na mo to, ang inyong mga tropa. Malagas nila. Nabuhat-abutan ginala ba, nagasinaot, sinadya ang mga tropa sa mga Amalekites. Pilan lang sila ganito, 400 na sila. Sang banag-banag nila ngayon sa lakay, hasta sa dason pagiging gabi, ubos na patay. Amag mo. Libo-libo sila iya, 400 lang. Grabe gali ang bilidad ni David sa ispadahay sa aton pa. No? Gaya nag-shake lang siguro ang mga dugo sa iyang kilid. But ay natungod sang sugo sang Diyos sa iya. You pursue. Resulta na no? Sa iyang pagtuo sa Diyos. And they defeated the Amalekites. And then, sa verse 18 to 20, David's faith was victorious. Nangin madinaugon siya. Ang pagtuo niya. Muna makita natin din, no? Over and over again, ang pagtuo ni David, amang after God's own heart. Bisan mapaslawan siya, bisan maluyahan siya, bisan pa ma-discourage siya, gabalik yapon sa Ginoo. Makasala siya, gabalik sa Ginoo. Tiguro mo na kung ang itawag sa Diyos, amang after God's own heart, kaya ginapangita lang gihapon niya ang kabubuton sa Diyos, ang pagpatawad sa Diyos. Kung makasala siya, abtik gilay siya kung magbalik sa Diyos. Kag magpangayo, patawad Ginoo, balaam lang hindi ko maka-perfect sa akong kabuhi. Forgive me. And the Lord is always ready to forgive and to use Him in a mighty way. Yan mo na pag-handle sa discouragement sa ato nga kabuhi, sa mga criticism sa itong kabuhi. Hindi ka magbalos, hindi ka mangusisa. Hanano ko na hambal niya? Hanano ko na hambal niya? Hindi na mo. No? Bay lang. Ang mga pagpakalain sa imo. Kung ano may inaambatian mo. Kung ano man ang butang na hambal ng tao, hindi ka kailangan himbaluan mo na, hindi ka kailangan sisaon mo na. Appreciate ko na, isa ka yung people nato, nga pastor man subong, pulik to sila niya. Ano na si Kwan niya? Katuli sa iya, kang magpakalain sa imo. Kay ginsim balita kuno to sa isak pastor man di sogi dito. Di wala man sang hambal ko ano, papagalain. Lingkot ya. Ano? Nya, hindi tamo pati niya. Ano pa na pagpalain na si mo niya? Palangga ka naman niya. Tiyan mo na manami ba't madwatian. You do not need to know. You do not have to recall o sisaon kung papagalain. Kaya hindi ka naman kinanan ka. Itadungo mo pa na. Kinasabuag na. Di karon usuyo mo to. Awayo ng tao, pagkalain sa imo, imbuwes nga Ginoo dangpan mo. Ginoo salamat gid sang pulong gin-advise nimo sa amon sa among kabuhi. Kabay pa ikaw magagamit sang kamatuoran kay kung kami Ginoo gina-criticize, ginapakalain, kag ginatulod nga ma-discourage, dapat kami Ginoo magmalig-on sa gihapon, magliso sa Ginoo. Kay ikaw man lang gihapon ang katapusan ng tanan. Kag sa imo gilabang gihapon kami magatubang. Sa ngalan ni Hesus. Amen.